Ang daming foods for today's video mga kasombreros. Nakakalula ang mga pagkain na nakita natin. Kasi ito na nga, no, inimbitahan ako ng aking pinsan at ng aking pinsan. Subalit kasi mababait sila, no. Inimbitahan niya na akong pumunta sa binyag ng anak nila, no, ng anak niya. So nagpagasolina muna kami habang bumabiyahe kami papunta sa venue. Na inabot kami ng siguro mga 10 days. Uy, wag ganun, ang tagal. So madali lang naman ang biyahe mga kasombreros. Pero yun nga, no, inimbitan nila ako, no. Bihira akong pumunta actually sa mga gantong party. Medyo tumigil kami saglit kasi may ambulansya. Medyo madalang ako. Yan, kasombrero, Kuya Kim daw sabi niya. Hindi ko sila kilala pero nagpapasalamat ako, sobrang bait nila. Dumating kami sa venue for like 10 days. Ang tagal naman. Hindi po 10 days, no. Syempre ang una natin nakita, ang pinaka-reyna ng lahat, ang ating espesyal na lechon, si Inday Babe mga kasambreros. Hindi mawawala syempre ang inuman ng mga relatives at saka mga kaibigan ng mga bisita natin mga kasambreros. Pagdating ko sa venue, pinuntahan ko rin yung likod bahay kasi sobrang nagagandahan ako dito mga kasambreros sa venue or sa bahay ng tao dito, ng may-ari ng mismong lupa. Kasi dito, hindi ito yung kanilang bahay mismo. Ito lang yung parang venue nung, kasi binurol dito yung papa nila. Dito binurol kasi nga bumabaha at that time. So dito lang yung pwede. Ito inikot-ikot kasi sobrang ganda, no, berdeng-berde mga sombreros ang paligid. Mga puno, no, mga niyog, mangga, may lanzones. Ito yung dala kong pinsan, no, ito yung pinakapanganay sa kaliwa. At pinag-pray nila ang inyong hamak na lingkod dito mga sombreros. Ayun, wala yung birthday celebrant, pero yung kanta, happy birthday pa rin, no, kasi binyag nga, no. Yan, ito yung isa sa pamangkin ko sa pinsan. Ito buko salad. Syempre titingnan natin pinakaunang target natin ng mga sombreros, si mga foods, 'di ba? Paghandaan, kasal, binyag, mga okasyon na may mga pagkain, talagang food is life sa ating mga Pilipino. Maliban sa binyag or christening mga sombreros, ay birthday din ng dalawang pamangkin ko sa pinsan. Ito si Grace, na panganay na anak din ng aking pinsan, ay birthday na din March 10. At saka binyag ito ni Rabia, no, siya yung parents, ito yung parents mga sombreros, yung babae ang aking pinsan, si Emily, at saka si Romel naman yung kanyang partner, no. Si Rabia ay syempre named after kay Rabia Mateo. So ito yung mga ninang syempre sa tradisyon natin mga Pilipino, no, pagbinyag, talagang hindi nawawala ang picture taking. Ito yung family naman, no, yung mga Pimentel family naman ito mga sombreros. May na-feel ako dito, parang ayaw nila akong kasama sa picture or sa video kasi tingnan nyo, ako talagang in na in magpa-picture pero sila umalis na kagad, oh. Ay hindi, joke lang po mga sombreros. Siyempre love na love ko yung yan. Ito na, hahatulan na. Saan na kaya dadalhin si Inday Babe mga kasombreros? Pulang-pula na. Alam na natin kung ano ang susunod na mangyayari kay Inday Babe. Si Inday Babe namin dito buntis. Pero yan, ayan ang kapartner niya mga kasombreros. At ayun na. Ito na ang tamang panahon, ang perfect time, kumbaga ang right time mga sombreros. Ayan na, wala na si Inday Babe, talagang hiniwa-hiwa na siya. Ayan, nakanganga si Inday Babe. Charong! Ayan, naglalaway na ang mga paborito dito ang lechon. Pasensya na po kayo at hanggang visual presentation at visual food lang po ang may offer ng hamak ninyong lingkod ngayon mga sombreros. Ayan, syempre pipila-pila na tayo kasi kainan time. Ito na yung exciting at pinaka-exciting na part mga sombreros sa mga handaan. Syempre, pag pila-pila, yan, may kulitan. Tingnan nyo. Tapos charong. Ayan na si kasombrero, naghahanap na. Makakahanap din siya ng pwesto. Nakahanap rin after 10 days. Uy, ang tagal. Ayan, kumakain siya. Tapos nag-uusap kami ng mama ni Rabia, yung batang bininyagan ng pinsan ko. Ayan, tinatanong niya ako ng mga scientific names, scientific name ng pakwan, scientific name ng baboy, scientific ng carrots, no. Ewan ko na-mention ko dito yung scientific name ng palay. Ayan, ito yung isa sa my birthday, yung anak ng pinsan ko na si Grace mga sombreros. Ayan, kahit anong lechon. Ayan, hindi ako masyadong mahilig sa lechon mga sombreros, pero yun, kumain pa rin ako kasi minsan lang sa buhay natin na dumagsa ang tawag dito, ang pagkain. Ayan, so si Rabia, ito yung bininyagan. Ayan, tinry ko maging Bantay Bata 163 for 10 days. 10 days, ang tagal. Charong lang po yung mga sombreros. Ayan, so tinuturuan ko siya mag-English, no. Tinuturuan ko siya ng pinakamahabang English word at saka English ng ganito, English ng ganyan. So English ng pronunciation ng spaghetti, di ba? Ang sarap bigusan ko sombrero ng Dennis. May ganon. O yan, so ito, kulitan time ito mga sombreros. Tsaka ito gusto kong i-shout out yung mga tagahugas ng plato. Alam niyo, na-realize mga sombreros, mahirap
maghanda, mahirap mag-celebrate, magdiwang na magantong okasyon, lalo-lalo na kapag walang tagahugas ng pinggan. Kaya shout out po sa mga magaganda at mababait na bisita ng aking pinsan at saka ng pinsan ko rin na naghuhugas sila ng plato, mga sumers, at nagtatawanan, masaya sila. Masaya kasi pag gumagawa, di ba, pag marami. So ganito yung nangyayari dito, mga sumers. Shout out po sa kanila na sobrang ang babait at saka supportive din po. So yan, after ng mga lamutaki na mga pagkain, syempre nauubos na. At ito ang konting kalamang dapat na alam mo. Ang baboy, mga sombrero, sa may scientific name na Suscropa domesticus, at ang salitang lechon ay nagmula sa Spanish word na lechon. Ang ibig sabihin ay suckling pig or yung mga dumadede or mga sumususo pa, mga sombreros, na baboy or biik. Isa pang pinagbunan ng salitang lechon, mga sombreros, ay ang leche, na kapag translate natin sa English ay milk or gatas. Isa pang alternative name nito sa Spanish, mga sombreros, ay ang cochinillo. Cochinillo, pansinin po natin ang dalawang L ay pinapronounce as Y, as in tortilla, pastilla. Kagaya ng aking apelido, no, Villa, pero pag pronounce ito sa Spanish ay Villa. Pero cochinillo, okay na rin yan, no? Basta may lechon. At ito pa ang konting kalamang dapat na alam mo. Ang salitang fritada, mga sombreros, ay nagmula sa Spanish word na fritada. Nang ibig sabihin po ay fried or prito. Kasi ang unang preparation po ng fritada talaga nung unang panahon, mga sombreros, ay piniprito muna ingredients, lalong-lalo na ang mga karne, mga sombreros. Pero basta masarap ang fritada. Ang salitang spaghetti, mga sombreros, ay nagmula sa Italian word na spago. Nang ibig sabihin po ay twine or cord. Kasi nga, ang spaghetti ay mukhang lubid or pisi, no? Pakwan, mga sombreros, may scientific name na Citrullus lanatus. Alam niyo ba ang pakwan, mga sombreros, ay tinuturing na prutas at saka gulay. Kasi nga sa ibang bansa, lalo na sa bansang India, ay yung rind dito, yung kulay green, ay inaadobo. At ito pa ang konting kalamang dapat na alam mo. Ang salitang salad, buko salad, yun, mga sombreros. Ang salitang salad, mga sombreros, ay nagmula sa Old French na salad at saka sa Latin word na sal. Nang ibig sabihin po ay salt or asin. Kasi nga that time or sa unang panahon, mga sombreros, ay nahaluan nila yung kanilang tawag dito, yung mga fresh vegetables, fresh fruits ng asin para maging mas masarap. Humba, ang salitang humba, mga sombreros, ay nagmula sa Hokkien Chinese na hungba or hungma. Nang ibig sabihin po ay roast meat. Kain tayo humba. Adobo. Alam niyo ba na ang salitang adobo, mga sombreros, ay nagmula sa Spanish word na adobar. Nang ibig sabihin po ay marinade kasi hinahalo siya, mga sombreros, nung una na hinahalo siya sa mga suka, sa toyo, sa bawang, sa paminta, and so on. Carrots, mga sombreros, may scientific name na daw po carota. Alam niyo ba kung bakit kulay orange ang carrots? Ito ay dahil meron itong chemical compound na tinatawag na beta-carotene na nagiging sanhi rin na kung bakit nagiging kulay orange ang ibang papaya, ang kamote, ang cantaloupe at iba pa, no? Carrots, pampalinaw ng mata, mayaman sa vitamin A. At yan ang konting kalamang dapat na alam mo. Muli po ito po si Sombrero Dennis, nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ na ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat, mga sombrero, sa sumasama sa journey ng learning, ng wisdom, ng knowledge. See you sa next segment, and paalam! Paalam! Hi, my name is Kebricyclopedia, short for Casombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. Have you seen my big book? I think I'm lost here. Where am I heading to? I'm concerned about my big book. Where's my big book? Can you help me find my big book? You're here, Toto. Our vocabulary term is ubiquitous. Or ubiquitous. Ikaw yung umalis ka mo, Toto. Bumalik ka na dito. Ang layo mo na. Ang ubiquitous, mga sombreros, ay adjective. Ito pa yung paglalarawan natin sa isang bagay or sa isang pangyayari na parati siyang kahit saan meron. Kahit saan nakikita mo siya, kahit saan nangyayari, parang ganun siya. Ang mga possible synonyms natin dito ay ever-present, omnipresent, common, etc. At pag ginamit naman sentence ay, syempre, Mr. Dictionary. Toto's mobile phone retailers are now ubiquitous, from mountainous places to city streets. Ubiquitous. Mobile phone, cell phone. Do you know who invented it? Maraming inventors at developers ang kakambal ng ating modern cellphone or modern mobile phone, mga sombreros. Pero ang pinaka-credit sa pinakaunang successful mobile phone or handheld phone ay kay Dr. Martin Cooper or Marty Cooper.
Siya po ay nagtatrabaho noon sa Motorola at naimbento niya ito taong 1973. Ang cellphone or mobile phone or telephone mga kasumbrero ay ginagamit na pantawag. Pero si Lord ay may 911, may emergency call, no, every single day, 24/7 mga kasumbrero. Hindi natutulog kasi yung mga anghel niya. Siya mismo ay hindi natutulog. Basahin po natin Acts 2:21, and it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Romans 10:13, for whoever calls on the name of the Lord shall be saved. No? Psalm 50:15, call upon me, no, si Lord, in the day of trouble, I will, or God will deliver you, and you shall glorify me. 1 Peter 2:9-10, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a royal or holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light, who once were not a people but are now the people of God, who had not obtained mercy but now have obtained mercy. Ang pagtawag kay Lord mga sombreros ay hindi natin kailangan ng cellphone. Ang idadial natin yung ito, no? Ito. So sa ating panalangin ay tawagin natin siya, no? Kapag tayo tinawag niya tayo, so tawagin natin siya in prayer po mga sombreros, and nakabantay po siya at siya po ay napakabilis. Sabi sa Biblia, ang bilis na mga anghel mga sombreros from heaven to earth ay seconds lang, no? Milliseconds lang mga sombreros, and nandito na sila because He is parang kumaga pa supernatural beings. Yung mga nilikha ng Diyos na anghel ay supernatural beings. So kung meron tayong tinatawagan sa cellphone, no, tama naman yun, no? Hindi ko sinabing mali yun. Pero ang pinaka the best na tinatawag natin kapag nasa kapighatian tayo, at hindi lang sa kapighatian, hindi lang sa problema, hindi lang sa trial, everyday po ng ating buhay ay magkaroon tayo ng 911 emergency sa Kanya. Magkaroon tayo ng parang calling habit, no? Pero yung calling habit naman na yun ay sa pamamagitan po ng prayer. That is why, let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Okra, may scientific name na Belmuscius esculentus, may English name na lady's finger. Alam niyo ba sa botany mga sombreros, ang okra po ay considered as prutas at hindi gulay. Ito ay dahil sa mismong bulaklak nila nabubuo ang mismong bunga, or ang eventually po mga sombreros ay buto na ginagawa or ginagamit para i-reproduce itanim mga sombreros. So same goes with the process kagaya ng ibang prutas, gaya ng santol, ng mangga, ng mansanas, and so on. Pero yun nga, ang bottom line ay mapagulay, mapaprutas, ay nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi meron tayong okra na masarap sa pinakbet. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cable Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si Kay Graham Peach or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masarap na naging masarap na naging faith of love, pag-Lord sa pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!